Hello, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Minsan pa maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa isang panibagong episode ng Walk with TJ. Ngayong araw po na to tayo ay maglalakad. Samahan niyo po ako habang nirecord ko itong aking paglalakad. At ito pong napakagandang lugar na aking nilakaran ay isang farming community sa outside ng New Jersey. Ito po ay sa Lancaster, Pennsylvania. Napakaganda po ng lugar na to kasi talagang kitang-kita mo yung mixture ng mga residential at mga farming areas dito sa Lancaster, Pennsylvania. And towards the end ditong video na to ay makikita nyo naman yung mga commercial at mga iba pang mga businesses na makikita din naman dito sa bayan ng Lancaster, Pennsylvania. Alam niyo po, every time na nakakakita ako ng farms, parang lumulukso ang aking puso sa tuwa. Kasi alam niyo ako, ipinanganak ako sa Santa Rosa, Nueva Ecija, sa Barangay Tagpos, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kita niyo talagang lugar na, pangalan pa lang ng lugar, lugar na ng mga magsasaka. Talagang parang tagpos na ang lahat. So ako po talaga ay ipinanganak at lumaki na isang magsasaka. So napakahabang panahon ng buhay ko yung talagang natuto ako na gumawa ng mga gawaing bukid katulad ng pagtatanim ng palay, yung pag-harvest o yung paggagapas ng palay. Kasi during that time talagang puro mga manual lahat ang ginagawa kapag nagsasaka. Subalit ngayon marami ng mga modern farming equipment na ginagamit. Kahit sa Pilipinas, alam ko mayroon ng mga modern farming equipments. Pero talagang alam ko na noong bata pa ako, noong kapanahunan namin, talagang ang paggapas o yung pag-harvest ng palay, pagsasaka ay all manual. Kaya talagang strenuous ang pagtatrabaho. Labor-intensive ang pagsasaka. So talagang saludo ako sa mga magsasaka. Kaya tayo po mga kaibigan, medyo bigyan natin ng respeto yung mga magsasaka na nagpo-produce ng mga pagkain na kinakain natin sa araw-araw. Walang yung bigas na sinasaing po natin, hindi po yan automatic na pag gusto mo ng bigas, nandyan na agad yan sa table mo, no? The process na pinagdadaanan ng bigas ay talagang napakatindi. Yung labor, yung pagpapakapagod, yung paghihirap na ginagawa ng isang magsasaka para maitanim yung binhi, para maalagaan yung kanyang mga tinanim, para ma-harvest, para ma-meal o magiling at maging bigas na isasaing natin. Napakadami pong pinagdaanan na hirap, pawis, dugo at mga pagluha na ginawa ng isang magsasaka bago po iyan ma-produce. Kasama po talaga yung pagluha kasi yung mga, alam nyo, yung mga farm inputs na ginagamit ng mga magsasaka, napakamamahal. Especially nowadays, no, talagang ang mahal ng mga ginagamit ng mga inputs, yung mga abono o pataba, yung mga pesticides, basta lahat ng ginagamit ng magsasaka ang mamahal. Subalit kapag during the time na kailangan na at pwede nang ibenta naman yung aning mga palay, ay napakababa ng presyo. Kaya talagang may kasamang pagluha. At kung minsan ay pagluha ng dugo sapagkat parang nararamdaman ng mga magsasaka na parang hindi nababayaran man lang yung efforts na kanyang ginagawa. So, it is my prayer at saka panawagan na rin sa ating pamahalaan na nawa ay talagang tutukan din naman ng gobyerno yung sektor ng agrikultura ng farming. Papasalamat ako kasi yung ating presidente ngayon, siya yung talagang tumayo na secretary ng Department of Agriculture at narinig ko sa kanyang mga speeches dati noon at sa mga tanong sa kanya kung kailan mayroong i-appoint na bagong secretary ng agriculture. Ang sabi niya, hanggat mag-a-appoint lamang siya ng bagong secretary ng agriculture kapag nakita niya na ang Pilipinas ay sufficient na ng supply at ang Pilipinas ay nararamdaman na ng mga magsasakang Pilipino yung kasaganaan ng buhay. Ay ang hindi ko lang matansya sa ngayon ay matatapos kaya ni Presidente BBM yung kanyang termino
bago siya makapag-appoint ng secretary dahil alam nyo, palagay ko napakahabang proseso para ang magsasaka ay talagang magkaroon ng isang masaganang pamumuhay. Kaya nga po dito sa Amerika, nakakatuwang tingnan yung mga farmers dito kasi talagang pag dito yung mga farming community, parang masasabi mo na parang ang ginhawa ng buhay ng mga farmers dito kasi makikita mo magaganda yung farms na kanilang ginagawa at yung mga bahay na tinitirahan ng mga farmers ay maayos, hindi katulad sa Pilipinas na pagka-farmer parang talagang mahirap ka kapag ka-farmer ka, hindi po ba? Pero dito parang ang gandang tingnan ng buhay ng mga farmers. I know na whether sa Pilipinas or dito sa Amerika, ang hirap na pinagdadaanan ng farmer yung pagiging labor intensive ng farming ay pareho lang sapagkat ang farming ay hindi para sa mga faint-hearted, no? Ang farming ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ang farming ay hindi pwede sa mga tatamad-tamad dahil pagka tatamad-tamad ka, palagay ko wala kang maaani dun sa mga pananim na iyong tinatanim kasi baka maunahan ka ng mga insekto, ng mga hayop or kapag hindi mo hinarvest agad at hindi mo pinroteksyonan yung iyong mga itinanim, maaring masira ng mga kalamidad at kapag hindi mo inani agad, maaring ma-overripe yung iyong mga pananim. Kaya talagang saludo tayo sa mga magsasaka. So ngayon po, dito sa episode na to, naglalakad ako nga dito sa Lancaster, Pennsylvania. At makikita ninyo na itong magkabilang side ng kalsada na ito ay mga taniman ng mais. During that time nga na naglalakad ako, tinawagan ko yung kapatid ko sa Pilipinas at pinakita ko sa kanya yung mga mais na nakatanim dito. Kasi hindi nyo natatanong, noong college ako, nakatira ako sa kanya. And during that time, meron siyang taniman ng mais, tawag ng mga taga Nueva Ecija doon, tumana. No? Pagkataniman ng mga gulay, tumana. So during that time, nagtatanim kami ng mais. Kapag ka umaga, bago ako pumasok sa aking school, tutulungan ko muna siyang kung minsan magdilig o maglagay ng abono o ng pataba sa mga mais. Kung minsan may kamatis din kaming mga tinatanim. So lahat ng mga gawain sa tumana, sa pagsasaka, ay tinutulungan ko yung kapatid ko. Kaya talagang tulad ng sinabi ko, alam na alam ko yung buhay ng isang magsasaka. Makikita nyo itong magkabilang side ng kalsada nito ay mga maisan, napakagandang tingnan kapag malalaki na. Subalit naisip nyo, siguro ako naisip ko habang tinitingnan ko to, yung pinagdaanan ng magsasaka para maabot itong ganitong sitwasyon ng pananim niya, napakahirap talaga ng kanyang pinagdaanan. At sa ngayon, habang naglalakad tayo, gusto ko kayong bahaginan ng mga konting lesson sa buhay patungkol sa pagsasaka or farming. At since mahaba itong ating lakad na gagawin ngayon, di ba usually nagbibigay ako ng 5 points ng mga tinatalakay natin sa mga nakarang episode. Ngayon po ay 7 ang ating pag-aaralan. At ginamit ko yung acrostic ng word na farming upang ibigay yung mga points na gusto kong i-discuss sa inyo sa mga oras na ito. So, samahan niyo po ako at pag-aralan natin itong mga points na ito na gusto kong i-share sa inyo. Ang unang point ay galing po sa F ng salitang farming at ito po ay foundation of faith and trust. Alam niyo po, itong mga magsasaka, kapag ka nagsimula na yung farming season, punong-puno ng pag-asa ang isang magsasaka. Wala pong farmer na sa simula ng farming season ay magsasabi na, ay, farming na naman. Magtatanim ako para masira na naman ng bagyo, para atakihin ng mga insekto, ng mga kulisap, ng mga ano pa mga insekto na naninira ng mga pananim. Hindi po. Yung magsasaka, every time na magsisimula ang farming season, puno po ng pag-asa ang magsasaka.
ready po siya na harapin kung ano man yung mga challenges na darating. Because ang farmer is looking forward to a harvest in the coming harvest season. Hindi po niya muna alintana yung mga pagdadaanan niya na pagod, na hirap. Alam niya na habang nagsasaka siya, marami siyang mga pagdadaan ng mga challenges. But still, itong magsasaka ay puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya. He would be looking forward na sa pag-harvest niya ng kanyang mga itinanim, he will be harvesting a good harvest, a plentiful harvest. Naalala ko yung kwento nitong magtatay na mayroong alaga silang mga puno ng mangga. Noong araw kasi, hindi sprayan ng mga insecticides, ng mga pesticides, yung mga mangga. Kaya talagang organic yung mga mangga noon. So, ginagawa nila, pagka nagsisimula ng mamulaklak yung mga mangga, pinapausukan nila. So, magagawa sila ng siga ng mga dayami, sisindihan nila yon saka pauusukan yung mga bulaklak ng mangga para hindi malapitan ng mga insekto o ng mga kulisap. So habang nagpapausok sila ng mangga, sabi ng tatay sa anak, "Anak, sige pagbutihin mo yung pagpapausok sa mangga ha, para hindi magkakulisap at magkaroon ng magandang bunga at saka magkaroon tayo ng maayos na ani." So sabi ng anak, "Sige tay, gagawin ko yan." Tapos biglang nag-request yung anak, sabi niya, "Tay, pagka maganda inani natin ha, bibilan mo ko ng bisikleta para mapaglaruan ko." So, sige anak, sabi ng tatay. And then pamaya-maya, bigla na lang binatukan nung tatay yung anak. Sabi ng anak, "Bakit mo ako binatukan, tay?" Sabi ng anak ng tatay, "Sige, pagpahiraman mo yung bisikleta at nang masira." Isipin niyo, nagpapausok pa lang ng puno ng mangga, iniisip na ng anak na makakabili siya ng bisikleta. At yung tatay naman ay iniisip na baka ipagpahiraman lang nung anak yung kanyang bisikleta at masira agad. So, ganun po yung mga magsasaka. They are expecting a harvest kahit na nagsisimula pa lamang sila ng pagtatanim. Hindi muna nila iniisip yung mga challenges, yung mga difficulties na pagdadaanan nila. But they are looking forward that one day, when the harvest time comes, meron siyang magandang ani na tinitingnan. And that should give us an inspiration sa buhay. Kapag tayo nagsisimula na gawin yung mga bagay na kailangan natin at gusto nating mangyari at gawin sa buhay natin, let us not allow ourselves na pangunahan agad tayo ng takot, ng worries, ng fears. Alam niyo, kapag kasi puno ng fear ang buhay natin, that fear could stop us from starting something. Kasi natatakot na kapag natatakot kang simula ng isang bagay kasi baka malugi ka lang naman. Natatakot kang magsimula ng negosyo kasi baka hindi mo naman makuha yung desired result mo. Natatakot ka na magsimula ng isang activity, ng isang proyekto, ng isang project dahil because of fear na baka hindi mo rin naman kayang tapusin at mapahiya ka lang dun sa gagawin mong project. But mga kaibigan, let us anchor our faith and trust in God, knowing and believing na kapag pinagkatiwala natin sa Diyos yung mga gagawin natin at tayo naman sa sarili natin na gagawin natin yung mga dapat natin gawin para ma-accomplish yung mga bagay na gusto natin gawin, God is faithful na ipagkakaloob niya sa atin yung desire ng ating puso na basta alam niya at alam natin na ito'y nakalulugod sa Panginoon. So don't be scared to start a project. Don't be scared to have a dream na ma-achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Ipagkatiwala mo sa Panginoon, gawin mo yung dapat mong gawin, but have the faith and the trust that you will be able to accomplish yung mga bagay na gusto mong gawin basta pinagkakatiwala mo sa Panginoon. So, that is a very good lesson, a foundation of faith and trust. Na alam natin na bagamat sa umpisa, hindi pa malinaw kung ano yung pwedeng mangyari sa atin, bagamat sa umpisa, hindi natin nakikita ang result ng ating mga undertakings. But we know that in the future, when the harvest time comes, we will have a plentiful harvest. So that's point number 1. Foundation of faith and trust.
At ang second point na gusto kong i-share sa inyo ay galing sa A ng farming at ito ay abundant patience. Alam niyo, bukod sa faith, ang pangalawa sa napaka-importanting karakteristik ng isang magsasaka ay yung kanyang pagiging patient o yung mapagtiis, mapagtimpi. Hindi po pwede sa magsasaka yung walang pagtitiis, yung mainipin. Kasi walang magsasaka na nagtanim ngayon at babalik siya dun sa kanyang farm kinabukasan. Sasabihin niya, aba farm, ano nangyari sa'yo? Tinamdan kita ng halaman kahapon, bakit ngayon wala pa akong aanihin? No, ang magsasaka, pag nagtanim siya, he will wait a period na na dapat niyang hintayin bago niya maani yung kanyang tinanim. And in fact, sa simula, kapag nagtanim siya, parang walang nangyayari dun sa kanyang mga tinanim. Especially sa Pilipinas, kapag nagtatanim ka ng palay, yung tinanim mo na palay, darating yung point na parang hindi naman lumalaki. Tapos, pag nakikita mo pa na parang namamatay pa nga yung mga tinanim mo na palay, parang nalalanta, yung mga halaman na tinanim mo parang nalalanta, parang natutuyo, and parang hindi mo nakikita na magiging malago siya at maganda siyang pananim. At kapag ang isang magsasaka ay walang pananampalataya at walang pagtitiis o pagtsatsaga, he will be disheartened o manlulumo siya, manghihina ang kanyang loob kapag nakita niya na yung na yung mga pananim niya ay parang hindi lumalaki. So napaka-importante ng pagtitiis, napaka-importante ng patience. Ang patience ay nagtuturo sa atin upang patuloy na magtiwala. Yung patience ang nagtuturo sa atin upang patuloy na paglabanan yung mga delays, yung mga setbacks, because marami talagang mga delays at maraming mga setbacks na pagdadaanan ka. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari according to your own schedules. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari ng ayon sa iyong kagustuhan. Kung hindi, maraming mga factors na maaaring makaapekto dun sa mga ginagawa mo. Nandyan ang law of nature, no? Katulad yan sinabi natin na hindi, ngunit itinanim mo na ngayon, right away ay pwede mo na siyang anihin. You have to wait. You have to cultivate that abundant patience. Alam niyo, ang problema sa generation ngayon, I'm not trying to be judgmental sa generation ngayon because lumaki ang mga generation ngayon na laging available. Lumaki yung generation ngayon sa mga instant, no? Instant noodles, instant coffee, instant movie, instant boyfriend or instant girlfriend. Instant, lahat ng instant information. Kapag kailangan mo na information, i-google mo yan. No? Kapag kailangan mo ng nagutom ka at ayaw mo magluto, i-Uber Eats mo yan or i-Grab mo yan. No? Or GrabHub di man dito sa Amerika. Because of the availability of technology, dahil available lahat yung mga convenience na nandyan, hindi natuturuan ang batang generation ng pagiging matiisin at pagtitiyaga. Meron akong gustong i-share sa inyo. Every time na nagda-drive kami, ito yung laging nagiging discussion namin ng anak ko, na yung panganay ko. Kasi ayaw niya na nai-stuck sa traffic. So every time we are driving at nakititingnan niya yung GPS niya, na makikita niya na sa daan ay may pula. Alam mo niya, pagka pula, it's traffic. So gagawin niya, kukuhanin niya yung phone, maghahanap ng alternate route na kung saan po pwedeng dumaan na walang traffic. At lagi ko sinasabi sa kanya, especially dun sa mga route na kabisado ko naman, let's just stay dito sa route na dinadaan natin ngayon. Ganun din naman, it's gonna be the same arrival time. Hindi naman tayo makakasave ng napakalaking oras na may skip natin itong traffic. And true enough, pagdating namin doon sa lugar na pupuntahan namin, it's the same time. Katulad din naman nung same arrival din naman kung sakali man na, if ever, na nalilipat siya ng daan. So, like kong tinuturo sa kanya na you have to develop patience dahil hindi lahat ng bagay nakukuha sa mabilisan, sa madalian. So, that's the very important
trait at attitude na dapat ma-develop sa isang magsasaka. Kailangan ma-develop yung kanyang patience during the time ng kanyang pagsasaka. Alam niya na kailangan niyang hintayin. Alam niya na kailangan niyang alagaang mabuti yung kanyang mga pananim at hintayin na lumago yung mga pananim na yon upang pag dumating yung panahon ng pag-aani, matured, tama sa panahon, meron nga kasabihan na taga sa panahon yung mga produkto na kanyang maaani. He will be harvest in season. Hindi niya pwedeng madaliin. Especially, halimbawa, kung ang crop mo ay root crops, no? Hindi mo nakikita yung mga laman ng mga crops na tinanim mo. Halimbawa, yung mga potato, radish, no? Yung mga sweet potato, yung mga yung mga root crops. Yung taro o gabi. Dahil hindi mo nakikita yung laman na nasa ilalim ng lupa, hindi mo pwedeng madaliin na ano ba yan, ang tagal-tagal namang lumaki. Kailangan ko nang anihin, i-harvest yung mga laman ng aking tinanim. Pagka hinarvest mo siya, dahil pag naubusan ka ng patience o ng pagtitiyaga at hinarvest mo yung crops nang wala pa sa tamang panahon, all you will get are small, unhealthy crops o an unhealthy yield or harvest. Hindi tama, hindi maganda, hindi perfect yung pagkakahinog mga ani na makukuha mo if you lose your patience. Alam niyo yung Chinese bamboo, after na maitanim siya, for the next 5 years of its life, wala kang makikita na kahit na anong klase ng growth or development. Wala kang makikita na kahit na counting sprout na lalabas sa lupa. Nothing. For the next 5 years, wala kang makikita na kahit ano. Kaya kung ang isang farmer ng Chinese bamboo ay mainipin at walang patience, he will give up. Kasi isipin mo, you planted something and for the next 5 years, wala kang makikita na kahit na anong klaseng development o kahit na anong klaseng paglaguman lang o pag-usbong. But after 5 years, at matapos na maka-breakthrough yung Chinese bamboo sa lupa, in the next 5 weeks, yung Chinese bamboo can grow up to 90 feet in just 5 weeks. So just imagine, kung sa loob ng 5 years na yon ay nawalan ka ng pagtsatsaga, you gave up, nawalan ka na ng pag-asa, hindi mo alam na yung palang susunod na 5 weeks ay magbe-breakthrough na yung itinanim mo at aani ka na. So that's what patience does. It allows us to grow deeper. It allows us to be more mature. At kapag naging mas mature tayo, handa na nating harapin kung ano pa yung mga challenges na darating sa buhay natin. So hayaan natin na tayo matuto at magkaroon ng mas mahabang pagtitiis to become more patient upang mas ma-enjoy natin yung magiging bunga ng ating mga itinanim. Yung pangatlong point that gusto kong i-share sa inyo ay yung letter R sa farming or resilient perseverance. Alam niyo po yung mga magsasaka, kahit na anong mga challenges ang dumating sa kanilang panahon ng pagsasaka, and definitely, and for sure, sa kanilang pagsasaka, maraming mga challenges silang pagdadaanan. Nandiyan yung mga natural calamities, mga bagyo, mga disasters na pinagdadaanan ng mga magsasaka. Naalala ko nga, doon sa amin sa Nueva Ecija, dahil nga ang pagsasaka namin, mga palay yung aming tanim. So, itatanim yung palay ng mga July or August, no? At ang anihan ay sa mga bandang late October hanggang sa mga early November. At during the time, in between July at November, yan yung mga panahon ng typhoon season sa atin sa Pilipinas. No? Kung minsan, kung kailang malapit ng anihin yung palay, siguro mga late October or mga early November, no? Kung kailan yung talagang malapit ng anihin yung palay at ang ganda-ganda nung palay na nakikita mo as a farmer, parang sabi mo, wow, ang ganda ng palay ko ngayon, I will have a very good harvest.
And then, all of a sudden, may bigla na lamang darating na isang bagyo na all of a sudden, no, in just one night, lahat ng pinaghirapan mo at pinagpaguran mo for the past few months ng pagsasaka mo, there will be that disaster will destroy everything, no? Itutumba yung mga palay, sisirain, mababasa, at the harvest will not be good, no? Yung aanihin, yung inaasahan mo na napakagandang magiging ani ay mauuwi sa mga mabubulok na palay. Kung minsan sabi nga pera na naging bato pa, di ba? But that's the life of a farmer. Talagang yun yung mga challenges na pinagdadaanan niya. Maraming mga sitwasyon na beyond his control, at kasama na nga po doon yung mga natural disasters, mga calamities na dumadaan. But you know what? Yung kahit na ganun yung pinagdaanan ng farmer, wala akong, in all my life na nandun ako sa Nueva Ecija, at I believe na hanggang ngayon, walang farmer na after na dumanas ng bagyo na sumira sa kanyang crop for that season, ang magsasabi na hindi na ako magsasaka ulit next time, na next farming season. Binabagyo lang naman eh. No? The farmer is so resilient sa kanyang perseverance. Kahit na mapagdaanan niya yung mga pagsubok na yan, yung mga bagyo na yan, hindi yun pipigil sa kanya para sa susunod na season magtatanim ulit at magsasaka ulit. That's how resilient ang mga farmers, yung kanilang perseverance. Pagka nagtanim siya ng kanyang mga crops, no, he will protect that crop sa attack ng outside force, no, or yung kuminsan yung mga ano yan, yung mga insects, no, yung mga minsan mga daga, mga rats na sumisira ng kanyang palay. He will do everything para mapangalagaan yung crops na kanyang tinanim. You know why? Because that crop is his life. Yung buhay, yung tinanim niya na yun, yun yung kanyang kabuhayan. At yung tinanim niya na yun is something that is very important for him. Kaya mga kaibigan, this also teaches us a lesson na you have to protect whatever is important to you. Kung ano yung tinanim mo na napaka-importante sa iyo, you have to protect that. Why? Because something, if you do not protect it, something or somebody or some force will try to take it away from you. So everything that is worthwhile is worth protecting. Our values are worth protecting. Yung mga pinaniniwalaan mo, yung importante sa iyo, yung faith mo is worth protecting. Your gifts, your talents are worth protecting. Why? Because if you do not protect it, somebody will take it away from you. Yung values na pinangangalagaan mo, it's worth protecting. Why? If you don't protect it, the world outside will try to take it away from you. Kaya yung magandang values na tinuturo natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, it's worth protecting. Our kids are valuable, so we should be resilient in teaching them or in bringing them up sang-ayon sa kalooban at sa teaching ng Panginoon. Why? Because this world's teaching, yung mga tinuturo ng culture na nilalakihan nila ngayon, ay hindi in accordance or in alignment doon sa mga dapat na values na gusto nating ituro sa ating mga anak. In as much as I would like to discuss them in detail, but alam natin yon, ang kultura na ito ng mundo natin ngayon ay talagang pilit na nilalayo yung mga anak natin sa turo at guidance ng Panginoon, especially sa mga turo ng Bible. But we have to be mindful, we have to be protective of that values na ituturo natin sa mga anak natin. We have to be resilient in bringing our children closer to the Lord because they are so valuable. I'm not bragging, but I would like to thank the Lord, and all glory and honor belongs to God that He gave me two children na at their young age they have already decided to follow the Lord
in the ministry. Well, I praise the Lord dahil binigyan niya ako mag-asawa ng opportunity to raise our kids ng naaayon sa teaching ng Panginoon. And I hope and I pray, and I really pray, na our kids as they continue to grow older ay hindi nila iwanan yung teaching na yun. Alam nyo, given the chance na uulitin namin yung pagpapalaki sa mga anak namin, we will not hesitate to do it again, na palakihin sila sa teaching at values ng Panginoon, because we believe that this is the right way of raising them up sa buhay na to in the midst of this culture na talagang trying to take them away and trying to teach them other values na hindi na ayon sa teachings ng banal na kasulatan. So I praise the Lord for allowing us and giving us the opportunity to raise our children that way. So we have to be resilient in our perseverance. Alam nyo, life's trials may test our resolve, but through the steadfast devotion, we can navigate adversity. Kaya natin mapagtagumpayan lahat ng mga challenges sa buhay. Dahil alam natin na yung strength, yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon will continue to sustain us. So let's continue to practice that perseverance, na alam natin na kahit na maraming challenges at pagsubok sa buhay, we will continue to be sustained by the grace of our God. At ang pang-apat po na point na gusto kong i-share sa inyo ay ang letter M ng farming, mindful cultivation. Alam niyo po, yung farmer ay hindi po natatapos ang kanyang trabaho matapos niyang maitanim yung kanyang mga crops, yung kanyang mga pananim. In fact, pagkatapos niyang maitanim yung mga crops niya, ito pa lang yung simula ng maraming trabaho pa na kanyang gagawin hanggang sa mahintay niya yung time na pwede niya nang maani yung kanyang crops. Pagka ang isang farmer ay pagkatapos niya magtanim, after that ay magiging tambay-tambay na lang siya, party-party, tagay dito, tagay doon, ganyan. Ang aanihin po niya when the harvesting season comes ay wala. Zero. Kasi yung magiging crops niya, kinain na ng mga insekto, pag hindi niya inalagaan, pag yung crops niya hindi niya inalagaan yung lupa, tutubuan ng maraming damo, yung kanyang pananim ay matatalo ng mga damo or ng mga weeds, yung nutrients na dapat ay kakainin ng kanyang mga pananim ay kakainin ng mga damo. So ang daming so hindi natatapos po yung trabaho ng farmer after niyang maitanim yung kanyang pananim. It's just the beginning of it. Tuloy-tuloy he continues to cultivate his land. No, he continues to cultivate and nurture yung kanyang mga pananim. I like this passage na makikita sa Luke chapter 13 verses 7 to 9. No? Maganda tong passage na to. In this passage, meron pong isang may-ari ng farm na nagtanim daw siya ng fig tree. No? Nagtanim ng fig tree. And then, so after 3 years ng kanyang, na matapos niya maitanim yung fig tree, he came back to see kung meron ng bunga yung fig tree. But then pagdating niya, after 3 years, wala siyang makita ni kahit na isang anumang uri ng bunga. Kaya sinabihan niya yung tagabantay ng kanyang farm na putulin na yung fig tree na to dahil wala namang nakukuhang bunga na binibigay sa kanya. But the vine dresser, yung tagapag-alaga ng vineyard, ay nagsabi sa kanya. So basahin natin yung passage. Maganda tong pagkakasulat sa King James Version. Although medyo mahirap intindihin itong the way na sinulat yung King James Version. But I'd like to share it here kasi maganda yung last part. Let's read Luke chapter 13 verses 7 to 9. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I came seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it to the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that
thou shalt cut it down. Tingnan natin yung sinabi doon na, sa ibang translation sabi, let me dig around it and fertilize it. Dito sa King James Version, let me dig about it and dung it. Alam niyo yung dung? This is the animal manure, yung mga dumi ng mga hayop, no? Mga manure ng hayop. So this is what a farmer does. So kapag ka hindi nagbubunga yung kanyang pananim, he will cultivate the soil around it. He will dig a hole and he will dung it. Ibig sabihin, he would be willing to handle yung mga animal manure, yung mga dumi ng hayop, yung mga hindi pleasant things na pwede niyang magamit upang para lamang mapalago yung kanyang farm na inaalagaan. That's what a farmer does. Only a farmer can do it. So if you are not a farmer, never in your life nahahawa ka ng dumi ng hayop para ilagay sa iyong halaman. Only a farmer will have the stomach and the heart to do it. So that's what they do. That's what farmers do. Talagang they will really exercise yung even yung mga mahihirap na activities just to make sure that their crops are going to be in good condition. So that's what we should also do bilang mga tao na who are holding on to our faith. We should be mindful of our faith, no? We should cultivate it daily through prayer, through the study of the scriptures, and through our acts of kindness. Yung intentional cultivation allow our faith to flourish. Kailangang hayaan natin na let's do our part. Hindi po, alam mo, yung kung minsan ang problema sa tao, once he think that he has faith, he believes in Jesus, then that's it. He will not do anything to grow his faith. He will not do anything to nourish his faith, to make sure na ang kanyang pananampalataya ay lalago. At kung minsan, pag dumaan sa mga challenges ng buhay, instead na mag-aral o mag-grow mula sa mga pinagdaanan niya, he would question God, why? Lord, why? Kung kailang sumampalataya ako sa iyo, kung kailang naging believer ako, saka pa mas damami yung mga dumarating na problema sa buhay ko. A true farmer will use every opportunity. A true farmer will use every tool around him just to cultivate the farm. So a true believer will use every tool around him, will use all the available materials around him to cultivate his faith. Even yung mga challenges, kung yan yung pamamaraan para makultivate ang faith mo, a true believer will use it. A true believer will use technology to cultivate his faith. Kasi nga, sa dami ng available na, katulad ng sinabi ko kanina, maraming mga technologies na available sa atin. Sometimes we are not using and taking advantage of those technology para makultivate ang ating pananampalataya. Alam nyo, the internet is both a good and bad thing. No? It is good if you will use the internet to cultivate your faith, to use it in good ways. Alam niyo po, sa dami ng mga available na mga resources sa internet, we could use it para mapalago yung ating pananampalataya. We could watch videos, mga preachings that will really nourish our faith, that we could really use para mas lumago yung pananampalataya natin. But sadly, nandiyan din yung mga masasamang mga video, masasamang mga content that we could use to and can be used by the enemy to cast us away from the Lord. So, mga kaibigan, mga kapatid, let's use the tools available right for us. We have to be mindful and we have to be deliberate in cultivating our faith to the Lord. We have to use every tool at our disposal para magamit natin upang mas lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. At ang panglimang point na gusto kong i-share sa inyo ay ang letter I sa farming, inseparable unity. Alam niyo po, in farming, there's an inseparable unity between the farmer and the farm or yung land and the crops that he works on. No, hindi pwede mong paglayuin yung farmer, yung lupa at saka yung farm. Hindi pwedeng ang
farmer, yung kanyang profession ngayon ay nagsasaka siya. Bukas naman, magiging jeepney driver siya. Sa susunod na araw, magiging tindero. Sa susunod na araw, taga-opisina. A true and committed farmer ay talagang committed to his job as a farmer. Because if he is not committed as a farmer, maraming mga distractions, maraming mga bagay na lalayo sa kanyang focus sa kanyang farming. Because farming, katulad ng sinasabi natin, is a tedious job. Talagang strenuous job, labor-intensive itong farming. Kaya kung ang farmer ay maraming mga bagay na pinagkakaabalahan, maraming mga bagay na gumugulo sa kanyang isip, maraming mga bagay na kinakailangan ng kanyang atensyon, ng kanyang nangangailangan ng kanyang mga oras, hindi niya mapaglalaanan ng pansin ang kanyang pagiging farmer. And because of that, hindi siya magkakaroon ng magandang ani, hindi siya magkakaroon ng maayos na harvest pag dumating yung tamang panahon ng pag-harvest. Remember, doon sa movie na 300, there's a scene there, merong event doon, na yung King of Sparta ay may nakasalubong niya yung kanyang isang kaibigan na may kasamang maraming sundalo, mga army. Samantalang yung King of Sparta, ang dala lang niya ay 300 soldiers. No? So sabi ng kaibigan niya, I thought yung Sparta will be committed just like we are sa paglaban dito sa kingdom na ating kakalabanin. Dahil nga, kaya niya nasabi yun ay dahil mas marami yung kasama niyang sundalo kumpara sa number ng sundalo na kasama ng King of Sparta. Subalit yung King of Sparta, tinanong niya yung mga sundalo na kasama ng kanyang kaibigan. Sabi niya, "You, what is your profession?" Sabi niya, "I'm a potter, sir." "How about you? What is your profession?" "I'm a blacksmith, sir." And so on and so forth. Tinanong niya isa pa. So nung marinig niya yun, tinanong niya yung kanyang mga sundalo. Sabi niya, "Spartans, what is your profession?" Sumigaw yung mga Spartans, "Ahu! Ahu! Ahu!" So yun. Ibig sabihin, itong mga Spartans, isa lang ang kanilang focus. They are soldiers. They are armies. No? Hindi sila kung ano-anong profession. And that should be the same with a farmer. A farmer should be a farmer. He should be focusing on his farming job. He should be focusing on his farming skills, in his farming responsibility. And if he does that, he would be a very united farmer with his farm. There will be an intrinsic and a very inseparable unity between him and his farm. And I believe that's the same with our relationship with God. We should nurture our faith by staying connected to Him through prayer, through worship, and fellowship. No? This unity sustains us as we navigate the life's fields that we have. Kung ginagawa natin itong pagiging totally connected and united with the Lord, then just like the farmer, we will have the ability and we will have the strength to be able to overcome lahat ng mga challenges that a farmer can face. And so will we. Now we will be able to overcome all the challenges na binibigay sa atin ng buhay if we are united with God. And the sixth point na gusto kong i-share sa inyo, pang-anim na to, andyan pa ba kayo? Baka tulog na kayo So ang pang-anim na point na gusto kong i-share sa inyo ay N sa farming, nourishing community. Ang isang farmer, kailangan ay kabilang siya sa isang community din ng mga farmers. Mahirap mag-farm kapag mag-isa ka lang. Mahirap mabuhay ng isang farmer na hindi mo man lang kaibigan yung mga kasama mong kakapit farm mo. There will be a time na kapag ka nasa farm ka, you will need the help of your fellow farmer. Hindi ka pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. You cannot be an island if you are a farmer. There are circumstances na you will need the help of your fellow farmer. Kung minsan meron kang kailangang trabahuhin na hindi kayang gawin na mag-isa lang, you can
call a co-farmer to help you. Kung minsan mayroong mga bagay at mga activities that really need somebody's help, that's when a co-farmer, a community comes in handy. And I believe that is the same sa buhay natin bilang mga Kristiyano. We need to be in a community with the same mindset, with the same goal, with the same thinking. Hindi po pwede na mabuhay kang mag-isa as a believer. A believer, yung mga natututunan yung mga natututunan mo sa church, yung mga message na ibinibigay sa iyo every Sunday that you go to the church, it is best applied kapag may kasama kang mga kapwa mo believer. Doon kayo nag-grow, doon kayo sama-samang lumalago kapag kayo ay magkakasama together. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 na do not forsake yung gathering ng mga believers. Katulad ng mga pinagkakaabalahan ng iba that like the others have the habit of doing, that they forsake the gathering of believers. We have to be a part of a believer. We have to be a part of a community of believer. So, wag nating hayaan na hindi tayo nagiging part ng isang community. Wag nating hayaan na nilalet go natin yung ating at pinababayaan natin yung ating buhay na kasama ng ating mga kapatiran. Napaka-importante niyan. Through the help of our brethren, they can help us grow. Through the help of our brethren, we can make them grow din. Kapag tayo naman yung nagiging source ng strength at ng encouragement sa ibang tao. Hindi nyo alam yung the life that you have, kapag nakikita nila that you go through challenges in life, kahit na yun yung nangyayari sa iyo, meron kang mga challenges na pinagdadaanan, when these people see you overcome yung mga pinagdaanan mong challenges, when your brethren, when your brothers and sisters see you, that despite of all these situations and circumstances in your life, you are still strong, you are still able to become an encouragement for them. You just don't know the impact na pwedeng maibigay nun sa buhay nila. Kaya wag tayong maging makasarili. Let's be a part of a community. Let's be a part of a church. Let's be a part of this community of people who are united with the same faith that we have. Engage in fellowship, support one another, and grow together in faith. Napakaganda yung example na iniwanan nung unang church in the book of Acts, yung mga early church. These believers, despite being new in their faith, they gather together. They all, sabi sa Bible sa Acts, they eat together, they live a life that is pleasing to the people outside their community. And because of that, maraming mga tao yung nabibless sa buhay na kanilang pinapakita. And ang ganda nung sinabi dun sa Acts na because of what the people outside the church have seen in the life of these church people, the Bible said that and the Lord added daily to those who are being saved. Yung maraming araw-araw may dinadagdag ang Panginoon ng mga naliligtas doon sa community na yun. So, the key is to be a part of a community. Huwag mong hayaan na mabuhay ka mag-isa. You are not meant to be living alone. You are meant to be exercising your faith and living your faith in the presence and in the fellowship of a fellow believer. Kaya, that's the importance of a church. That's the importance of a community na pwede po nating samahan. So then, let us not be alone. Let us not be a loner. Be a part of a community. That's what I'm saying. Be a part of the people who could bless you and can help you. And you can also bless and you can also help. And of course, the last point na gusto kong i-share sa inyo sa farming is the letter G from the word farming, grateful harvest. Alam niyo, ang buhay ng isang magsasaka, he is looking forward to that day where he would be able to harvest all that he has planted. Yun yung pinakamahalaga at pinakamasayang buhay at araw na hinihintay niya
na yung kanyang mga itananim ay kanyang aanihin. Oh, what a pleasure pag nakita mo, lalo na kapag hindi ka, there will be a season na hindi ka tinamaan ng matinding mga kalamidad sa farming mo. Pag nakita mo na madami kang inaani, pag nakita mo na maganda yung mga naging bunga ng iyong mga tinanim, mga iyong pinagpaguran, parang lahat ng pagod mo, lahat ng hirap mo ay nawawala pagka maganda yung ani mo. I can't remember kung sino yung nagsabi nito, but I heard this from John Maxwell before when I attended his seminar in the Philippines. Sabi niya, when you win, nothing hurts. If you lose, everything hurts. So kapag kayong farmer, nakita niya na maganda yung inani niya, it doesn't matter to him anymore kung ano yung mga challenges, kung ano yung mga problema, kung ano yung mga sitwasyon na pinagdaanan niya in the past. All that matters is the harvest time. So, and when you harvest, you reap the fruits of your labor. Yung mga pinaghirapan mo, you are reaping it. Talagang inaani mo kung ano yung mga pinaghirapan mo. Let me just give you a little bit of advice. When you are in the point of your life na you are in the harvest point, talagang umaani ka ng yung mga pinaghirapan. Number 1, harvest with humility. No? Wag ka masyadong yung bang showy na talagang hina-harvest mo yung iyong pinaghirapan. Minsan kasi kahit na pare-pareho kayong farmer, kahit na pare-pareho kayong nagpakita ng same effort, nagpakita ng same diligence, nagpakita ng same yung nagpakita kayo na pareho kayo nagpakapagod ng kapwa mo farmer. But there will be a time that your harvest will be better than what he is harvesting. That's the rule of life, that's just the reality of life. Na minsan mas maganda yung hina-harvest mo kaysa sa kanya. So harvest in humility. Be humble kahit na maganda yung kahit na maganda yung iyong nagiging harvest, yung return ng iyong investment. Still be humble. Don't be too proud kasi yung mga or don't be too arrogant, what I should mean. Kasi marami mga tao pagka maganda na yung kinikita niya, maganda yung tinatamasa niya, ang tingin sa ibang tao, no? So let's still exercise humility in the time that we are reaping the rewards of our success. But at the same time, harvest without apology. You don't need to be arrogant as you are harvesting, but you have to be proud of what you have accomplished. Huwag kang mahiya that you are enjoying the benefit of what you have sown, yung mga itinanim. Kasi during the time na nagtatanim ka, you are sowing in tears. You are sowing in sweat. You are sowing in blood, di ba? And now that you have reached what you were aiming for, yung inaasam mo, you don't need to be arrogant, but you have to be proud of what you have accomplished. Kasi alam mo, may mga tao na during the time that you are sowing, they are not sowing with you, di ba? During the time na nag-uumpisa ka, maraming mga tao na they judge you, maraming mga tao na who are saying that you will not succeed. They are not wishing you well. They are not wishing for your success. But now that you have reached your success, yung inaasam mo, parang gusto nila kasama na rin sila doon sa success mo, di ba? Sabi nga, success is relative. No? The more successful you are, the more relatives you will have. Harvest without apology. Enjoy kung ano yung mga pinaghirapan mo. Enjoy yung fruits of your labor. You deserve it because you worked hard for it. But at the same time, when we are harvesting, this is the best time for us to give thanks and worship the Lord because He is the source of the good harvest.
dito sa America, it's a perfect timing na ang Thanksgiving happens in November, because that would be most of the time that would be the month of November would be the last month where people are harvesting their crops, because after that in December it would be too cold already, and kung ano man yung mga natitira pang crops sa farm na kanilang ginawa, it would be frozen already, no? Kaya tama-tama na yung mga last months of harvest is the month of November, and that's when the Thanksgiving month is. Doon sineselebrate ng Americans yung Thanksgiving Day, because this is a good reminder for us to give thanks, to worship God, to thank the Lord for everything that He has done all throughout our life. So harvest in humility, harvest without apology, and harvest with gratitude. Be grateful for all that you have received, for this beautiful harvest, for the bounty that the Lord has provided you. Because God is the source of all the blessings. God is the source of all that you have. There's nothing, we all believe that nothing that we have can be attained without the help and the blessing of our God. God gives us the ability to produce wealth. So we should be thankful, and we should worship God in everything that we do. So, yan po yung ating mga senior na mga lesson that I have learned in life through farming. I hope that we will continue to pursue a farming attitude in our life, that we should cultivate this attitude of farming, of thanksgiving, of gratitude, of worship to the Lord sa pamamagitan po ng napakagandang lesson na natutunan natin mula sa mga farmers. So hanggang dito na lang po muli, and once again, thank you very much for joining me in this special episode of Walk with TJ. See you again next time. God bless. Bye-bye.